Tanggapin nyo kung ano man ang ibigay sa inyo dahil pera nyo naman yan. Pero wag naman sana umabot sa punto, ibebenta nyo rin po ang inyong kaluluwa para iboto sila. Tanggapin nyo lang. Kaya nga po, ito po yung ginawa ni nanay, mga lodi. Dili ko anak niya. Ang lagot ni anak niya. Walay utang kababuton. Right now. Sorry. Tatakpan ko lang po yung mukha ni nanay, ha. Huwag kayo magalit sa akin kasi mga lodi, baka bawiin yung ayudang binigay sa kanya. Oh, yung mga tansong talangka dyan, mainit na naman ulo nyo. Nagsasabi lang ng totoo si nanay sa mga ginagawa ng administrasyong ito at ginawa nila sa mga Duterte. Kaya huwag kayong mainis kay nanay. Real talk lang yan. Tanong lang po, Mr. Romualdez at saka Pangulong Bongbong Marcos, para saan po ba ninyo gagamitin ang impormasyon dito po sa inyong Bagong Pilipinas website? Dahil sa uso ang ayuda, eto po, may nabiktima po tayo dahil sa link na hindi po totoo o fake link po. Hindi po yan legit na website ng DSWD. Kaya kapag kayo na biktima niyan, mga idol, goodbye account, goodbye GCash na siguro. Kaya mag-iingat po kayo sa pagpipill out na kumakalat ng mga link na kagaya nito dahil kayo po ay baka mabiktima. Hindi po porket ayuda masisilaw na po agad kayo. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Tuwang-tuwa po yung mga tao dito sa amin sa Davao City dahil binusog po sila talaga ng ayuda. Nagmalawili rebilyame nga po dito si Romualdez. Talaga naman po ang saya-saya ng aming mga kababayan dito. Pero ang tanong, masaya rin po ba si Romualdez sa ipinakita po ng aming mga kababayan dito po sa Davao City sa pag-welcome po sa kanya? So ito mga lodi, panoorin po muna natin kung ano po at magkano ang binigay po nilang ayuda dito po sa amin sa Davao City. Dapat si Kuya Wawi. 5,000 pesos cash! At 5 kilong bigas! Dami! 5,000 cash at 5 kilong bigas. Yan po ang pinamahagi ng Bagong Pilipinas, bagong muka ng ating administrasyon ngayon dito sa amin sa Davao City na napakalaking pera pong binitawan nila dito mga idol, no? Biruin nyo yun mga lodi. Sa Luzon po merong baha, pero dito po sa Davao City na mudmud ng mga ayuda. Ang dami po niyan mga lodi. May 7,000, may 5,000, may 4,000. Iba't ibang ahensya po yan. Diba? Siyempre, hindi papakabog dyan si Romualdez. Siya po talagang bumisita dito, wala po si PBBM nun eh. Kaya po siya po ang nag-astang pangulo ng ating bansa at pakaway-kaway pa siya dito sa amin lugar. Pero mga lodi, meron po kasi tayong nakitang komento. Ito po si nanay. Sobra po ako natuwa sa kanya dahil napaka-prangka po niya after po siya bigyan ng Bagong Pilipinas, bagong muka, ayuda. O ito, panoorin po muna natin ang kaganapan. Sobrang dami po niyan mga idol, oh. Grabe. Hello. Sabi nga naman po kasi ni Mayor Baste Duterte, tanggapin nyo kung ano man ang ibigay sa inyo dahil pera nyo naman yan. Pero wag naman sana umabot sa punto, ibebenta nyo rin po ang inyong kaluluwa para iboto sila. Tanggapin nyo lang. Kaya nga po, ito po yung ginawa ni nanay, mga lodi. Isa po siya sa pumila dyan. Pero ang kanyang komento sa kanyang mga natanggap about po dito kay Romualdez, matutuwa po talaga kayo dyan. Oh, yung mga tansong talangka dyan, ha? Huwag maiinis kay nanay. Nagsasabi lang siya ng totoo kung anong nararamdaman niya kahit mamudmud pa yan ng mga ayuda si Romualdez at saka si PBBM. Walang kwenta yan sa ginawa nila dito sa amin sa Davao City. Oh, pakinggan nyo mabuti ang tanong. Sa manimong masulti kay President Marcos o Speaker Martin Romualdez sa kalidad sa mga serbisyo. Ano daw po ba ang masasabi ni nanay sa kalidad po ng serbisyo na pinapakita po nitong administrasyong ito? Parang ganon. O, ito po yung kanyang sagot, mga idol. Pagkalusugan na imong nadawat karon sa Laguro. Dili ko anak niya. Ang lagot ni anak niya. Walay utang kababuton. Right now. Sorry. Sumami ba si nanay? Tatakpan ko lang po yung mukha ni nanay, ha. Huwag kayo magalit sa akin kasi mga lodi, baka bawiin yung ayudang binigay sa kanya. Sabi po ni nanay, mga lodi, ayaw ko dyan sa kanya. Ayaw daw po niya kay Martin Romualdez, kay Bongbong Marcos, dahil ang kakapal daw po ng kanilang mga muka.
Parang ang dating kasi, wala silang utang na loob sa mga taga Davao. Ang kakapal daw po ng mukha nila. Tapos sabi ni nanay, sorry lang naman daw po. Sorry naman, huwag kayo magalit. Anak ng tinapay naman kayo. Oh, yung mga tansong talangka dyan. May init na naman ulo nyo. Yung nasasabi lang ng totoo si nanay sa mga ginagawa ng administrasyong ito at ginawa nila sa mga Duterte. Kaya huwag kayong mainis kay nanay. Real talk lang yan. So, ito talaga ang punto ng video na to mga Lodi. Gusto po kayong pag-ingatin sa kumakalat po ng mga website or yung mga pinapapil-upan ng DSWD. Baka po kasi kayo ay mabiktima. Kagaya po nito mga Lodi, no? Tanong lang po, Mr. Romualdez at saka Pangulong Bongbong Marcos. Para saan po ba ninyo gagamitin ang impormasyon dito po sa inyong Bagong Pilipinas website? Ang naririnig po kasi natin dito mga Lodi, para daw po ito magkaroon kayo ng ID, makatanggap po kayo ng ayuda, ito daw po ang ipapakita nyo. Pero nag-post po si Andrea Babaw, I don't know. Yan po yung IDK, I don't know po ibig sabihin yan. But I just find the terms and conditions used in Bagong Pilipinas websites alarming. Bakit po? Nakaka-alarma? Collecting this information for what? Ayan po, hashtag no more data privacy. Papakita ko lang po sa inyo mga Lodi para magkaroon kayo ng idea kung ano po itong website na to. Bagong Pilipinas, Data Privacy and Terms and Conditions of Use. Collection of personal information. We primarily collect your name, company, email, address, contact numbers, and address as required by our form when you contact us. Aside from this, we also obtain the following information. Number 1, your computer and about your visits to and use the website, which includes your IP address, geographical location, browser type and version, operating system, referral source, length of visit, page views, and website navigation path. Grabe, no? Dito pa lang, mga Lodi, kaduda-duda na eh. Gusto niya malaman yung kung saan kayo nag-access, ganyan-ganyan. O, ito pa. Ito yung pinaka-nakaka-alarma. Your social media profile, which may include your pictures, gender, date of birth, relation status, interest, and hobbies, educational background, and employment details, or any other matters which are readily accessible if you link your account with our website. Yun, mga Lodi, ito nakakatakot yan. Kasi bibigyan nyo daw po sila ng pahintulot dyan eh. Na kapag inilink nyo po ang inyong account, mga Lodi, automatically, yung mga nasabi po dyan, magre-reflect na po dun sa website. Ibig sabihin, magkakaroon agad sila ng access. So, number 3, mga idol, those which you provide to us for the purpose of the subscribing to our email, notification, and or newsletters. So, ito mga Lodi, meron po tayo nakita na nag-register na kaibigan ko po. Pakita ko po sa inyo ha. Ito po yung website nila. At ito po yung aking kaibigan na nakapag-fill up po dyan mga Lodi. Ayan. Tinanong ko po siya, para saan ba ito? Kasi sinend niya po sa GC namin. Kailangan daw po mag-fill up nito para makatanggap daw po ng ayuda. Tinakpan ko po ang pangalan niya mga idol para po sa kanyang seguridad. Para po syempre iwas na po tayo sa pambabas, ganyan-ganyan. Yan po. www.bagongpilipinastayo.com. Yan po yung website. Huwag po kayo magpapagoyo dito. So, ito. After po makapag-fill out o malink na po yung account, ito po lalabas dyan. Meron po silang ID daw kuno. Na meron po yung QR code. Kung ano po yung nakalagay dyan. Mga impormasyon po ninyo mismo ito ha. Yun po yung sinabi dun sa data privacy mga Lodi. Na automatically, yung mga details kung saan man kayo nakatira, yung eksaktong lugar nyo daw po kung saan kayo nag-a-access, malalaman po nila. Ang tanong dyan, para saan ba yan? Kasi mga Lodi, hindi naman po nakatanggap yung kaibigan ko ng ayuda. Pero may sinabi po siya sa akin na yung kapatid daw po niya, nakatanggap daw po. Pero hindi ko alam kung ito yung ginamit. Para saan tong ID na to? Diba may national ID na tayo? Bakit meron kayong ID card na pinagagawa pa sa mga kababayan natin at ipipill up pa sa website? I smell something fishy dito mga Lodi. Kasi dahil sa uso ang ayuda, eto po may nabiktima po tayo dahil sa link na hindi po totoo o fake link po. Meron po akong kaibigan na message po siya ng message sa akin. Kapag binubura ko po ito, nagme-message na naman po. Ibig sabihin yan mga Lodi, hack na po itong kanyang Facebook account. Yung virus dyan mga idol, paulit-ulit na lang magsisend ng mga gantong link yan. Kasi mga Lodi, Comsci graduate po ko, kung totoong DSWD website po ito, hindi po magiging ganito yung URL ng kanilang website mga Lodi. Basahin niyo po, meron ba nakasulat na DSWD dyan, .gov.ph?
Kasi ang legit mga idol na mga website, kung ano po yung ahensya, yun din po dapat ang nakasulat dyan, mga lodi. Pansinin nyo yan. Pero ito, skimmers.everpo.top. Tapos may mga number, letters, ayan po mga lodi, underscore. Hindi po yan legit na website ng DSWD. Kaya kapag kayo na biktima niyan mga idol, goodbye account, goodbye GCash na siguro. Dahil makukuha na po nila yung access niyan mga lodi. Department of Social Welfare, Development, Unemployed, Financial Assistance daw po itong link na to. Kaya mag-iingat po kayo sa pagpipill out na kumakalat ng mga link na kagaya nito dahil kayo po ay baka mabiktima. Hindi po porket ayuda, masisilaw na po agad kayo. At kung totoo kasing mamimigay talaga kayo ng ayuda, gayahin nyo po yung pamamaraan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na diretso na po sa ating mga kababayan. Diba? Pero yung hahanapan pa kayo ng kung ano-anong data, kasama pa yung buong buhay ninyo, may kakaiba na pong milagrong mangyayari dyan. Kaya, Romualdez, kahit anong gawin mo, kahit anong pamigay ng ayuda ang gawin mo dito sa amin sa Davao City, hindi pa rin kami mabubulag sa mga pinagsasabi mo. Dahil, ang tao dito, gising na sa mga pinagagawa ninyo. Yes, tatanggapin nila yan, pero yung respetong hinahangad mo para iboto ka, kung ano man pinaplano ninyong mga kaalyado ni BBM, malabong mangyari yan dito sa amin sa Davao City. Dahil Duterte kami, solid. Isang example na lang dyan na kahit pamudmuran mo si nanay, may iba pa rin siyang masasabi at masasabi sa ginagawa nyo sa mga Duterte at sa Davao City. So hanggang dito lang po. Ingat-ingat po uli mga idol. Huwag po magpapaniwala dyan po sa mga link na yan. Nabibigyan kayo ng ayuda. Susiin nyo po mabuti bago nyo po ito fill upan mga lods. O magtanong po kayo sa inyong mga barangay. Stay safe mga lods and God bless you all. Peace bomb.